kami ho'y bukas ang aming tanggapan. Medyo may pagka-stricto ho yung building ho na ewan natin kung saan mundo nanggaling tong putok sa buhong may-ari ho ng building ho ng aming kung saan bagong headquarters. Pinuputok sa buho ko dahil akala ho siguro nung kumag na to na matitinag kami. Pag pinasilip ko yung building mo dyan, yari ka. Mga papamemo-memo pa kayo. Meron pa kayong... Ako hindi nagko-complain, nagsasabi lang ho, diretso ako magsalita eh. Sana nakita na kung saan we're renting a space, a big space for our office, and all of a sudden, bibigyan mo ng citation yung aking mga security dahil nakatayo raw sila doon sa building namin. Natural, alagang ba namang security tatago? Kumag ka talaga. Oh. Anyway, I love this person. Teka muna. Namayat ba ako? Parang payat ang tingin ko. Baka ang camera lang. Just for one day, namayat agad ako. Hindi naman siguro, ano. Namayat ba ako? Thank you, kung payat ako dahil siguro madaya itong camera na to. Sige, umpisa na ho natin. Anyway, eto ho, hindi ho natin pwedeng sisihin yung iba dyan na talagang walang katiyakan. May sinasabi hong post-election syndrome. Yung kanilang pangamba, yung kanilang walang katiyakan na kanilang pananaw sa sitwasyon ho na papasok ho nitong administrasyon na papasok ho ni sa presidency ni Duterte. Dahil sa kanila, unknown nga to si Duterte at sinasabi nga ho nila na anti-establishment na yun hong bansag sa kanya ng mga that time. Pero ngayon ay bati-bati na ho sila eh. Yun ba? Kaya you don't hear me anything anymore na kapareho nung before kainitan kasi yun ang sentimento ng tao. Kaya lang ako ho'y magsasabi sa inyo, hindi natin pwedeng sisihin yung iba na kumbaga sila'y alang katiyakan. So alang katiyakan nga ho doon sa kanilang mga nakikita. Kasi pag ang tao hindi mo kilala at hindi malinaw sa iyo, of course we don't blame you. Kahit naman siguro ako eh. Uncertain, walang katiyakan sa sinasabing ito'y economic policy. Ang dami yung nagsasalita riyan eh. And isa ho nagsalita dyan mga kapatid, babaho natin mic, si Senator Lacson. At sabi niya ho, ako naman ay sound bites lang, babasahin ho natin ito. Sinabi niya, investors are coming, or investors are going to be impatient. He may not like it, but answers will need to be provided quicker. This is the first thing the president-elect will have to do to calm and assure investors of that uncertainty. Alright, tama ka naman. But I think, why don't you just give the guy a break a little bit? Hindi pa nga nag-uumpisa na, doon pa yung mama sa Malacanang, hindi maalis. Di ba? Ito pa yung sinasabing pagbubuo. Kaya lang kung nangunguna na magsalita, siguro ito napulsuhan naman itong Senator Lacson. Maganda naman yung intention niya rito eh. But then again, sabi nga ho natin, kung ano hong kanyang nakikita na ito daw mga mamumuhunan ho sa atin, para ho sila naiinip na yung kainipan nila na maaring hindi magustuhan ho nitong si President-elect Duterte na kinakailangan niya magbigay ho ng agarang kasagutan. Kasi ito daw ho yung dapat unang gawin ng isang President-elect para pakalmahin yung mga pangamba at bigyan ng katiyakan yung mga investors dito ho sa kanilang alang katiyakan. May punto ho siya. He's right and he's wrong. You know what I mean? Okay. You're right and you're just simply parroting it. Parrot. Give me a parrot. Sound a parrot. Yeah, you hear that? That's Edwin, the guy from the palace. Edwin, come on. Greet everybody. Wala tayong picture ni Edwin dyan. If you guys are follower ho ng Bitag Live, you'll understand yun ho ng aming Bitag Farm. And one of the personalities sa Bitag Farm, and this is administration ho ni Pinoy, I have people at basically, persona ho na mga say, okay, sa Malacanang. Anyway, okay, sige. Parroting. Inuulit mo lang ang sinasabi mo. Si Abby?
Who's Abby? Si Abigail. Palasyo to eh. You know, Edwin. Okay. Get me Edwin in the palace. Thank you so much, Edwin. How are you guys taking it? Okay, good morning din sa'yo. Si Abby. Si Abby. Okay, you okay there? Okay, sige ho. Okay. The parrot, meaning, inuulit mo lang ang ibig sabihin, inuulit mo lang ang sentimiento at sinasabi nitong mga investor. Samantala, itong mga sinabi ho nila, talagang ito ho'y, alam na ho to, given ho to eh. Given because, may pangambaho kahit sinong investors kasi kumalat ba naman before the election anti-establishment at the same time parang hindi malinaw kung anong plataforma. And as we said, hindi ho ba sinabi, whether you like it or not, I said it before and I've said it again. Ano hong ibig sabihin ito na yung punto ho natin na sabi nga ho natin, this election is not about a platform. And the people on social media is more on, sabi nga ho ng mga nasa administrasyon noon, na wag kong personality. It must be based on the platform. You're right. But then again, the people do not believe in the platform because they were centering, everything on the personality and the persona of that person. Kaya yun ho ang nangyari. Ngayon, kung sinasabi ho nila actually itong mga investors na to, parang sila ho'y naging mainipin ho, naiinip na ho sila. Hindi pa nga ho nakaupo yung tao eh. Sus Mariosep naman kinakailangan daw makapagbigay agad ng kasagutan na mabilisan. Teka muna, guys, hindi pa nga nakakapak sa palasyo. Okay, kaya ito daw yung pinakaunang dawin dapat ng isang president-elect para pakalmahin at bigyan ng katiyakan itong mga mumuhunan ho sa kanilang pangamba. Alam mo, Ping, I like you, Ping, because you're also an honest guy. There's a similarity between you and Digong. You're on the same plane. May mga pronounced difference between you guys, okay? Let me say that. You're in the same plane, and I said that. You go back dun sa mga files ho namin sa aming broadcast that made some similarities between Digong and Lacson. Alright? What's the common denominator? Sila ho yung parehong no-nonsense. Okay. Kaya lang, sabihin na ho natin, bigyan ho muna siguro natin ng pagkakataon na makahinga yung tao. Kasi una, at saka alam naman ho natin na talagang marami ho nagja-jockeying for position ngayon. Sa mga gabineting binubuo ho ni Digong. Si Digong, kung tawagin ho natin. At alam na ho naman natin, siya ho'y magagabayan ng mga magagaling ho na ex-president Ramos and doon ho sa mga pangalan ho na lumulutang na ay may mga sinabi naman. May mga nagsasabi ho bakit ito daw hong paging presidency ni President-elect Digong ay kapareho ni Erap. I don't think so. Okay? In some little way, siguro pinaparehas nyo doon on the other personal side of it, but I don't think so. Sige, ito. Ngayon, going back to sinasabi ho ni Ping Lacson. Mga bossing, kung titingnan ho natin, itong pangambaho ng mga investors na to, ay pangambaho to ng mga investors na naka-align ho doon sa mga dilaw. Ito yung mga investors na nabiyayaan at nasanay na ho sila sa biyaya at kasaganahan ng mga nasa dilaw sila. Ito rin yung mga investors na nagsasabing inclusive, included sila, marami naman inclusive, di ba? Inclusive supposedly, pero lumalabas exclusive lang para doon sa mga nabibiyayaan. Alright, let me tell you exactly kung ano yung ibang mga investors kung bakit sila hindi lumalapit sa Pilipinas because they're just in a wait and see mode. Wait and see mode! They're out there on the sideline watching. Pinanunood ho nila at kasalukuyan nagbabantay ho sila with bated breath na binabantayan ho nila anong mga susunod ng kaganapan. In fact, tumaas nga yung stock market natin. What are you guys saying? Itong parang sabihin ho natin, okay, now, I'm telling you guys kasi dito ho, yung bago pa man noon pa, marami hong pangamba ang ibang mga investors sa atin kasi kung mamumuhunan ka sa bansa natin, titingnan mo yung infrastruktura sa bansa. Do we have the infrastructure?
Nung panahon ho, infrastructure, you're talking about? To have a good infrastructure, you had a good mass transit system. You got a good link and traffic doon ho sa sinasabi ho natin. Maneuvering from point A to point B, and even, the land and the sea and the air counts at the OTC. Now, not only that, the labor problem, the distance, nung sinasabing the point na pupuntahan mo from point A to point B, yun sinasabing the movement of commerce from point A to point B, people and goods, must also be taken into consideration. Yung energy, sinasabi ho natin, yung sinasabi, other factors ho. Hindi lang ho dyan, sa labor and many more. Ang higit dito, mayroong ibang gustong mamuhunan at gusto hong pumuhunan dito, mamuhunan, but there are some issues din eh. Hindi ho ba? So ngayon, but the bigger issue of all is yung bureaucracia. Na pag ikay maglalagay ng iyong negosyo sa bansang ito'y dadaan ka muna sa butas ng karay. Maraming Kuya Eddie. Sino si Kuya Eddie? Eddie ako. Pagkatapos niya, ako na naman. Maraming Kuya Eddie. Kuya Eddie 1, Kuya Eddie 2. Eddie ako. Bakit siya lang? Di ako rin. Bakit siya? Di ako rin. Ang ibig sabihin, kotong. Yun ang sakit noon eh. I think we need to identify muna from the inside. We are not really concerned what these investors are thinking from the standpoint from the outsider looking in. Tayo sa bansa natin, insider ho tayo. And we're looking out of those people who are trying to look from the outside looking in. We're inside looking out. In order for us to strengthen and give them that kind of a confidence and competence na magkaroon ng investments and first the confidence. You know what? Because I don't think they will be competent enough, doon sa sistema at kultura. It needs competency, adaptability. Dito ho, sa business climate ho na, let alone the culture of bureaucracy. Now I'm talking. You got it, Ping? Ngayon, pag sinabi mo mga investors, would you just please identify kung anong klaseng investors to? Are these the investors that are now benefiting? Sila'y nakikinabang sa kasalukuyan dahil sila'y naka-align sa dilaw. Ngayon, medyo nagbagong presidente, hindi na malaman, ano kayong mangyayari sa amin? Is it gonna be the same thing? Or we need to have a good PR. We need to, lahat namang mga negosyante, they can survive in any business climate because politics is just, andyan lang yun eh. But the question really is, of course, yung economic policy mo, malaking parte yan. But, ano ba concern talaga ng negosyante? Noon pa man hanggang kasalukuyan at hindi pa nakaupo itong kasalukuyang presidenteng papasok, nag-aantabay ho sila. Mawawala ba yung bureaucracia na yan? Mawawala ba yung sinasabi nating kotong dyan? Mawawala ba yung sinasabing lagayan dyan? Yung kawalanghian, kakapalan ng mukha, yung dating gawe. Hindi ho ba? Which means again, corruption. Alam niyo ho kasi, pag ang tao nagalit ho sa sinasabi natin, nakita naman natin naging resulta. Importante lang, ang tao dapat magalit sa mga bagay na dapat kagalit-galit, sa mga dapat mga kinasusuklaman na mga gawain. Kaya, you know what? The word is anger. Siyempre naman, pag nakita mo na masama, matutuwa ka ba? Of course. What's the usual emotion? Anger. Anong unang emosyon na yung gagamitin? Di magagalit ka. Ba't ka magagalit? Hindi mo tinatanggap yung sistema at kulturang sinasabi ho natin ka, ano ba yan? Bureaucracia. Ng bureaucracia, mauuwi sa sinasabing lagayan, korupsyon. Kaya marami nga, kung walang korap, walang mahihirap. Maraming korap, di maraming mahirap. Kaya, inclusive or exclusive? Depende kung saan nakatingin. Well, anyway, I address ho muna natin. Ano bang sinasabi nito? Are they looking at the presidency of Rodrigo Duterte, the president-elect? And it's too early to judge that because, you know why? Nagpo-form pa lang ho ng mga gabinete, the brightest and the fittest. Dapat ganon. Do not underestimate this guy from Davao because he's got some statement na mga nandyan, isang ex-president na si Ramos and some good people, and I'm beginning to see some good people. I hope this people will be coming in, and I just do hope na wala hong infighting.
You get it? So para sa akin lang ho, itong mga pangamba ho ng mga investors are true. But hindi ho sila nangangamba. Ang nangangamba yung mga may kasalukuyang mga, alam mo sila, may kasalukuyan kasi na natatamasa ho nila yung mga, alam, kasaganahan. Or sabihin na ho natin, yung mga pabor na ibinigay ho sa kanila kasi sila ay naka-align sa kulay dilaw. Ngayon, naturalmente, pag bago, clean slate ho yan. Mas patas nga na labanan eh. Look forward to something. Sino bang magiging malungkot magtatanong ng walang katiyakan? Yung mga kasalukuyang natatamasa ho nila. Sila ho yung naglalagay, sila ho nagsasabing, inclusive growth. No, it's not. It's exclusive. And bakit yung ibang mga negosyanteng medyo hindi kasama sa inclusive because exclusive, sila ngayon nagsasabi, teka muna, kahit sa labas. Alam mo kasi kung minsan may mga ibang, sabi na ho natin, ito, alam ho ito ni Tourism Secretary Ramon Jimenez. Halimbawa lang ho, doon sa mga multinational, mga hotels, na gusto mag-set up for tourism dito sa bansa ho natin, it's ridiculous ho yung ating tax system, yung tax. Alam ho ito ni itong BIR Commissioner natin, Kim Henares, gusto ho mamuhuna ng iba para ma-multiply ho, magkaroon ng expansion yung mga malaking hotel dito ho sa bansang Pinas. I know about this. And I said about this and I even shoot a question kay Kim Henares during the time, si Tool Erwin at saka si Martin Andanar nakaupo. Kim couldn't give an answer straight. Ano ho yung kine-question ho? Kasi parang ina-identify lang, dito, walang tax break dito, pag kayo nasa Mactan, walang tax break sa Manila, walang tax break sa Ganare, sa ganyan, ganito lang. Everything else is free. Doon nga sila, kaya nga sila nag-expand doon sa mga hotels nila kasi kulang. Bakit parang pipilitin mo pumunta ng ibang lugar at doon mag-set up ng kanilang expansion? Halimbawa, pag sinabi sa Cebu, pag sinabi sa Maynila, ba't mo tuturuan? Punta ka ng Sorsogon, punta ka ng ganito, punta ka ng Camsor, punta ka ng Palawan, punta ka, bawal sa Boracay, ang dami hong sinabing bawal. Sus Mariosep. Kaya, tingnan ho muna natin yung sistema ho. Kasi yung mga namumuhunan ho sa atin in the business of sinasabi ho nating hotels, mga multinational ho yan, Banyan Group Hotels, mga Intercon na yan, Shang Group na yan. Siguro, I don't know kung paano ho nila. Sabagay na wala hong issue na to. Siguro na ayos ho. Tanong mo man ho to kay itanong mo man ho to sa isang nagtumakbong pagka-senator na talo si Mike Lapid. He knows exactly what I'm talking about. Sa kanila ho kumukuha ng mga sinasabing license to operate, license parang kumbaga to go ahead and expand. Kaya lang ho, talihong kamay nila. Sino may utak niyan? Yung mamang mahilig sa Xbox, kulang na lang, hilig na Xbox, nangungulangot pa ata. kaya yung kanyang si Kim Henares, well, I know Kim is good, Kim Henares, kaya lang there are some ridiculous, yung mga tax break na yan. Hindi ho ba? Kaya nga naging issue yung tax ngayon. Kung investors ang pag-uusapan, mas ginanda pa, mas interesado pa ang bansa natin at ang gobyerno natin at ang BIR natin sa gobyerno ni Pinoy na yung credit standing natin, yung pananaw, yung sinasabing ano ang pananaw ng mga tagalabas na mga nagbibigay sa atin ng pautang ang mahalaga kaysa doon sa mga naghihikahos na mga bibigyan mo ng 32% tax. That's the killer part of it. Now ngayon, Senator Ping, am I getting to give you an answer? Am I going to give you an answer? Am I giving you an answer now or do you want me to give you another answer? Sino ba itong mga investors at what industry are they wanting to get in? So masyadong maaga pa. Naintindihan natin may mga pangambaho yung ibang mga investors dyan. It's given. The fear is always there. Fear of uncertainty. Di ba? Because sometimes there's fear because you have to change. And change is a must. Kinakailangan magbago. Ang pagbabago. Ayaw ho nila ng pagbabago kasi gusto ho nila ng dating gawi. Kayo mga nagrareklamo ho, yun mga nabibiyayaan, yun ang mga natitirang kulay jaundice. Magbabalik ko kami standby.
At 10:46, mahigpit pa rin hong labanan sa vice presidential race at hindi pa ho natatapos. As of this late, ay ganun pa rin ho, alamang pa rin si Leni Robredo. And I know for a fact na nasa balita ho kagabi, and I don't know, that the latest na parang pinahinto ho ni Bongbong Marcos muna. Ito ho yung bilang at dumadaloy ho doon sa at ayaw ho ng COMELEC. Kasi bakit daw? Kaya lang may point din naman ho si Bongbong. Bakit lahat ho natatransmit yan? Saan ba nang pinanggagalingan yan? Saan ba yung origin yan? I think there's also a point there. Okay naman yun. May point to siya. Anyway, ibalansin na lang ho siguro yan. Kasi as of this late na parang bumabagal ata ang bilangan. Bakit ba, bossing? Ba't ganyan? Ba't nagbabagal-bagal o talagang mabagal ang transmission? Ayaw ho natin mag-isip ho yung ibang mga tao. Hindi ho ba? And I'd like to be very fair on this pareho, no? Ay para sa atin lang ho kasi, may mga questions. Pag may mga question ho yung mga tao, kinakailan mabigyan ho ng, mga kasagutan. Hindi ho ba? Okay. Diyan lang ho muna tayo. Anyway, sige. Umpisahan ho natin itong ako ho mga bossing, I've always said this before sa programa ko noon last year, the Freedom of Information Bill. Napaka-importante ho to. Ito ho yung downfall ho ng dilaw na administrasyon. Alam niyo ho ba bakit? Kasi hindi dapat yung taong magmamanik luhod at luluhod para lang hingin yung mga impormasyon na karapatan nilang malaman. Hindi ba kami mga boss ninyo? Pakiulit nga. Kayo ang boss po. Pakiulit nga. Kayo ang boss po. Ano ka mo? Kayo ang boss po. Boses ko? Ako? Ano? Kayo ang boss po. Kayo ang boses ko. Kaya pinatutupad mo kung ano ang narinig mong boses. Bakit ibang boses na narinig mo? Guni-guni na yan. Ibang usapan. Yan ang nakukuha pag maraming Xbox eh. Now, seriously mga bossing, ito Freedom of Information Bill na to. Marami ho mga katanungan ho si Juan de la Cruz na dapat makuha agad sa media, yung mga bagay na dapat makuha ho natin, mga impormasyon na nandyan lang at the tip of the finger natin, isang ganun lang, nakukuha agad natin. Hindi ho tayo dapat humingi dito sa mga potok sa buho na to, halimbawa yung mga proyekto na yan, mga aktibidades na yan, mga programa na yan, or PAPS, Program, Activities and Projects. Sa ilalim ho na sinasabi ho lang BUB, Bottom Up Budgeting. Well, it's a very good project, but you don't have the FOI. Sa ibaba manggagaling yung sinasabing proyekto sa tao. Ito'y kung titingnan ho natin, sana ho ma-apply ho, sana makuha ito ni Digong, itong bottom up budgeting. Sa ibaba yung taong bayan sa mga probinsya, sa mga munisipyo, sa mga rehiyon, sa mga syudad. Na sila ho ang mag-identify kung ano yung pangangailangan doon sa sinasabing munisipyo, probinsya, syudad at rehiyon. At yan ho nila, isusumiti ho nila sa lokal na pamahalaan at pagkatapos, yan ho'y makikita ng taong bayan at pagka, ilalatag ho yan para mapondohan. Kaya lang, yung lahat ho ng mga proyekto na yan, pag naaprubahan, dapat ma-notify agad yung mga tao sa probinsya, munisipyo at rehiyon. At pagkatapos, ipapakita kung magkano ang pondo at sasabihin, lertuhan yung mga tao na bantayan yung mga pondong darating sa probinsyang yan kasi baka makawat ba? Di ba? Que mucho ladron! Ang daming mga magnanakaw eh. Sa bagay ho ngayon, baka tatapyasin mga kamay ninyo. Hindi na po pwede. Maganda ho yung BUB and I like the BUB. With due respect sa idea ho ni yung kumikintab ho na si Abad, makintab ho yung kanyang bumbunan doon sa aking kakintab na yan. Ang silaw ho, nasisilaw ho ako sa kakintab ho ng idea. Ngayon, ginamit ho ni Mar Rojas yan. It's a very good project but poorly implemented and only that's just
external lang ho yan. Internally, there's a big problem. People are in the dark, left in the dark. Yung mga tao nangangapa sa dilim kasi in the absence of freedom of information. Etong administrasyon na kasalukuyan na importante kaya natin we keep hammering the point. Change can only happen until we acknowledge the mistake that needs to be corrected. Ang pagbabago ay mangyayari lamang hanggat hindi natin makita, hanggat makita natin ang pagkakamali na dapat baguhin at tuwirin. Wag tuwirin. Baguhin! Hindi ba? Pag sinabi mong tuwirin, baka susunod na yan, daan. Baguhin! Ayun lang. Change! Change. Pagbabago. Hindi ho ba? Anumang bagay na nakikita ho natin na may kahinaan, may mali, dapat makita natin ang kamalian. Pagkatapos doon sa mali na yon, ating sasabihin agad, kinakailangan baguhin. Pero aaminin natin ang kahinaan at kamalian na yan. Pag hindi mo inamin at hindi mo tinanggap na kinakailangan baguhin yan, paano mo? Kailangan palitan yan at baguhin yan, magkakaproblema ka. Hindi ho ba? Inaasahan ho natin sa bagong administrasyon, makikinig ho sila sa taong bayan. Yun lang ho ating gustong sabihin. Alright? Ngayon, marami hong, tayo ho nagsasalita, makita ho ng iba, kasi alam ho natin na kayo ho'y talagang naghahanap ho kayo ng mga balita na makuha at masagap niyo ho sa Pilipinas. Ang ginagawa ho ni Ben Tulfo ho, si Bitag, dito ho sa aking programa, ako ho'y nagbibigay ho ng analysis on issues, issue-driven. Ito ho yung mga issue na talagang kasalukuyan ho, na running issue, hot issues. Nilalatag ho natin at hindi ho tayo nagkokomentaryo, ha? Okay. Ngayon, kaya ho natin sinasabi to kasi etong mga bagay na, ano ho yung mga mali sa nakaraan na dapat mailatag, mailabas, maipakita na para wag pamarisan at wag tularan para makamtan ho natin ang pagbabago. Then and only then if we see what's wrong. Kaya ang ho sabing, dami ho nagsabi sa akin, Ben, ang lupit mo naman, hinahambalos mo, dapa na nga. You're not understanding what I'm saying. Kung sakaling ako may nagsasalita na parang maanghang malupit, I'm only stating the truth, stating the fact. If my style seems to be na parang hard-hitting, it's because of an issue-driven analysis that I have to point out what needs to be done. You get it? Hindi ako politiko eh. I'm an investigative journalist. I am an analytical journalist. I analyze situations and issues. And every issue is my standard ho yan eh. My yardstick, my benchmark ho. How do you do it? On the basis of the protocols, procedures, and actions taken. May mga procedural aspect on it. Hindi ho basta-basta gagawa ka ng sarili mong pamantayan. Sa pamantayan nila mismo, ayun ay ipepresenta rin ho natin. Kung kayo ho'y nakikinig ho sa Bitag Live, matataas hong level ng inyong pag-unawa at para maintindihan ho ang proseso ho ng pangangasiwa at pamumuno ho sa ating bansa. Once na umupo na ho itong gobyerno ho ni Duterte, the President-elect Duterte, we expect the brightest and the fittest. And we expect excellence, the word excellence, sa bawat sa kanila. And you know what? Ben Tulfo will always be Ben Tulfo. I can promise you that. Ganun, magsasalita ho ako, but I will not, at this point, kami ho'y looking forward to working. Mahirap naman ho yun eh. You know, alam ko ho, ma-feel ho ng euphoria. Euphoric. The emotions are high, excitement. You know, you have to savor. Lalo-lalo na doon sa mga nag-aasamasam na magbabago. Doon ho sa mga nagagalit ngayon, naibsan ang kalang galit. Ngayon, nailabas na ang galit. And that's good. Because if not, you're just gonna be a walking time bomb. Baka sasabog ka anytime. Mabuti nga ka mo, ito'y natugunan yung sinasabi kung sinong uupo. Kasi marami ho talagang mainit ang ulo. Divisive ho itong nangyari na to. And then talagang yun, na-polarize yung bansa. You know, the dirty tricks
done. Out of the books. Talagang ito yung mga out of the box. Ito yung pinakamaruming eleksyon sa lahat. Pero sa atin, tapos na ho yan. Pero, if we don't learn the lesson, pag hindi ho natin natutunan itong nangyari ho, itong sa eleksyon na to, mahalaga ho yung mga sinasabi ho, millennial, may mga millennial pa kayo. Why can't you just simply do an analytics of the demographics? You're talking about the 18 and the 25 years old. You're talking about the 25 and the 35 years old. Ito yung mga politically correct. Sila yung madaling makaramdam. They still have the time and the energy and they will talk. Pagdating nyo ng 35 to 45, you seem to be a midlifer there, trying to be serious. And of course, you'll be hurt. Pero very active and vocal ho yung mga nasun sa sinabi ho nating demographics na kung titingnan ho ng mga sinasabi ho ng magagaling social media, kaya nga socially. You know what? Is there any standard in the social media? No. What do you have? Emotions. You know why? They can express right away. It's better that you can express. Ang hindi lang maganda ron when you start, bashing, or when you start threatening, that's another story. You get it? Sometimes, epekto ho ng problema nakikita ho natin, epekto lang ang dahilan ng problema sa tagal ng panahon. Nangibabaw yung sinasabing business as usual, nangibabaw yung mga sinasabing traditional politics na naniniwala sa makinarya. Inuulit ko lang ho, sa panahon ho ngayon may pagbabago. Ang kinakailangan ng tao, nakikinig ho ko sa programa ho ni Bitag Live, ay layunin ho namin at mission ho namin, taataso yung antas ng inyong, eto naman, ang inyong siguro, ito'y pag-aanalisa rin sa mga nangyayari sa inyong komunidad. Matuto ho kayo magalit, pero you put that anger in the right place. There's such a thing as righteous anger. Because if you're not going to be angry, if you see wickedness all around you, kung marami ka nakikitang kasamaan na sa paligid mo at wala kang pakialam, sa bandang huli matatanggap mo. Sa katagalan, ginagawa mo na rin, you become wicked. Ikaw na rin magiging produkto ng kasamaan. Ginagawa mo dahil nagpabaya ka. So lamang nakuha natin ang momentum ho natin na sinasabi ho natin dito na kapag ikay marunong magalit at inilabas mo ang galit sa tama at yung sinasabing ipinahayag mo ang totoong damdamin mo na may basihan naman kasi may katotohanan at yung mga leader at yung mga nakaupo dyan kung talagang tatawagin natin sa standard ho, sa pamantayan, sa panukat ho ng sinasabing salitang leader, kaya kung sino mga susunod, mag-ingat ho tayo sa mga leader. You better be the best example. Walk your talk and walk the walk. Don't talk and talk and talk and talk. You better start walking. You better start how to take care of business.